Magandang hapon po. Mamaya ay mga 6:00 na rin. So mga kabsat ko na imbagamalim, mga kabalen, ah, mayap gat panapon. Sa mga waray-waray, mga kamag-anak ko diyan sa Leyte, Tacloban, maupay nga kulop. Sa mga pamilya Sentino at Kausing diyan sa sa Samar. Sa Iloilo, maayong hapon sa mga paryente kananay ko sa mga karaya, mayad nga hapon kaninyong tanan sa aking mga sa aking sa aking ah, biyanan na nandiyan sa Bohol. Maadyong hap Japon sa diyan sa didya sa Talibon, the home of former President Diosdado Carlos P. Garcia. Sa mga Surigao nun, ah, maradyaw nga hapon sa inyo hurot. So, lahat na buenas tardes. Okay, diretso na tayo. Ang ating pag-usapan po sa ngayon, mabilis lang ito. Sabi ng LP leader na si Egay Erice, na congressman ng Caloocan City, sinabi niya na parang sumuko na sila. Talagang si Sara Duterte na mananalo. Sumuko mga dilaw. Duterte na daw mananalo, Sara, sa 2028. So, good PM, Sunny. Para sa imong mama at papa na si Andrea Gales at Egmedio Gales. Maraming magandang hapon sa inyong dalawa. Nanonood kayo. Saan ba kaya Sunny? Nasa kuwan ka ba? Nasa Samal Island? Kasi may kilala ako ng mga Gales sa apelyido Samal Island. May kilala ako, ka-roommate ko sa Mindanao State University sa dormitory na si Junjun Gales. So, si Bergie Piguero, magandang hapon. Okay? Ito po ipag-usapan natin ay simple lang po. Bakit kaya? Una may tanong ako. Bakit? Bakit po yung mga taga Dilawan. Bakit po Sunny, taga Bulacan ka pala? Bergie Piguero, bakit yung mga Dilawan, mga Liberal Party, ang leader nila na si Egay Erice, Congressman Egay Erice, inaamin. Anong inamin niya? Isakripisyo ng Dilawan ang katotohanan, hindi lang manalo si Sara, hindi lang makatakbo si Sara sa 2028. Ibig sabihin, may palak pala talaga sa grupo nila ni Risa Hontiveros. Takot pala sila. Si Leila de Lima, isama mo na si Madam Leni. Sino pang iba? Si Bam Aquino, si Kiko na hilaw na dilaw. Kasi Makamarcos siya. Tapos, siyempre, kasama na pati Makamarcos. Ay takot talaga sila kay Sara Duterte. Kaya, ipupursige talaga nila itong tinatawag na impeachment. Dadaanin nila sa numero to. Lalabas na ngayon magic nila, gagamitin nila ang budget at yayariin na naman ang budget para lamang ma-impeach si Sara. So pag ma-impeach si Sara, aakyat kayo ang kaso sa Senado. Doon sa Senado, paano ba yun? Mananalo ba sila Senado? Para po matanggal si Sara Duterte sa pagka Vice President at hindi na siya makatakbo pagbuli, kailangan ang boto ng 16 na senador. Kahit hindi pa bumoto ang pabor kay Sara, kailangan may boto na 16. So, ibig sabihin, tingnan mo na, ganito ginagawa nila. Tinatakot na si Bato para hindi makaboto. Tinatakot si Bongo para hindi makaboto. So, -2 na kagad, no? So, ang buboto na lang dyan, si Rubin. So, pangatlo. Si Amy, pangapat. Si
Alan Peter Cayetano, pang-5. Si Joel Villanueva, pang-6. Si Chis Escudero, pang-7. O sino pa? Kailangan lang ni Sara ay may siyam na hindi buboto. So 7 na yan. Sino pa kayong iba? Si Marcoleta, pang-8. O isa na lang. Sino pang iba na hindi buboto laban kay Sara? O. Sabihin natin yung 2 bilyar. O 10 na yon. Ngayon, dahil kapatid ni Alan Peter si Pia, baka buboto pabor kay Sara. So, hindi na buboto yung pang-11 na. Hindi pa buto si Bigil Subiri, pang-10. Pang-12. Wala. So, wala rin. Pero pipilitin nila. Ngayon, kung pipilitin nila, dito magkakamali ang mga grupo ng Dilawan, Kakampik at Pulahan na grupo ni Marcos. Bakit sila magkakamali kapag inakyat nila, inimpeach nila si Sara? Simple lamang po ang rason. Ang rason po ay ganito. Kung i-impeach si Sara, mapipilitan ngayon ng tinatag na trial. So kung magkaroon ng trial, araw-araw tututok ang tao sa trial. Araw-araw pag-usapan si Sara. Ngayon, ang problema nila, wala silang numero sa Senado. So kung kahit alam na nila wala silang ebidensya, desperado sila. Iakyat nila hanggang sa Senado ang kaso. Mismo si Erisi nagsasabi na talagang mismo sa grupo ng Dilaw, isakripisyo nila ang katotohanan, matanggal lamang si Sara sa 2028 election. Yan po ang ginagawa nila. So, ngayon, hindi pa pala bubuto si Bato, no? Nabilang ko na. So, ngayon, ganun po mangyari. Ngayon, bakit naman sisikat si Sara kung araw-araw mapag-usapan? At hindi siya lalo matatalo? Libre na po ang kampanya ni Sara. Magiging libre na. Oh. Sino pa si GYC? Hindi lahat ng kausing makadidiis. For all you know, kumakampi na ako ngayon kay Digong, kay Sara dahil sa tinatapakan ninyo po ang batas. Tinatapakan ninyo ang batas. Kaya, ano sinasabi mo, Marshall Silerio, hindi makalusot sa Senado? Kailangan nila ng boto na 16. 24 lamang ang senador. Kung bilang ko 12 kay Sara na, hindi na makukuha. Hindi sila mananalo. Ganun lamang po kasimple, Marshall Silerio, maging mautak naman sana. Problema po sa iyo, ang utak mo, baba ng pag-unawa mo eh. So, Mrs. Silagan, tama ka. Tama ka, tatakbo ako para baka manalo ako, may kasama na si Marcoleta sa Senado. Yun lang ang kampanya ko, kasama ni Marcoleta sa Senado. Para makipag-argumento ako. Papatayin namin ang lahat ng kasinungalingan sa Senado. Okay? So, ganun lamang po yan kasimple. So, ulitin ko lang, kung idaan natin sa botohan sa House of Representatives, panalo ata sila. Mananalo sila. Pero, pag ang bumoto kay Sara sa House of Representatives, tandaan mo, isa lang ang ibig sabihin niyan bakit bumoto. Yan ay bumoto sapagkat makakatanggap ng tinatawag na komisyon sa mga bibigyan ng mga projects para magkaroon ng komisyon. O, kayo mga congressmen, sigurado ako, pag-isipan ninyo kung buboto kayo hindi. Ikakampanya ko kayo ng todo laban sa inyo sa bawat distrito ninyo kung buboto kayo sa impeachment. Isa lang ibig sabihin, kagaya ng nangyari sa 2025. Nung bumoto ng February 5, 2025, lahat po binigyan ng tag-minimum of 2 billion na flood control projects. Maliban pa sa binigay na AKAP, AX, na tag 25 million. So,
Nasa inyo yan kung gusto niyo bumoto. Sigurado ako, kapag ikaw ay congressman na nandoon ka sa Mindanao, Visayas, hindi ka na mananalo ulit. Gano'n lang po. Talagang ano, ang mga DDS na botante, kahit tanggapin ng pera ninyo, hindi kayo boboto. Gano'n lang ho kasimple. So, naniwala po ako na mananalo ang, kahit na sinasabi ko nagwa-warning ako sa mga congressmen, naniwala ako kasi kailangan nila minimum of 1/3 lamang. Anong 1/3 ng dami ng congressmen? Sabihin natin hindi ko kabisado kayo kung ilan ngayon ang congressman. Sabihin natin, how many members? How many congressmen are there now in 2026 in Philippines? Yan, para malaman natin kung ilang congressman. Para makuha natin ang kwenta kung ilan ang 1/3. So, party list at saka district. 317. 317 divided by 3. So, ganitong taktika para madali ang pag-divide. 317 divided by 3. So, i-divide mo muna ng 300 sa 3. Mabilis lang, 100 sagot. Tapos 17 divided by 3, alanganin, di ba? So, kunin mo lang muna yung divisible by 3. 15 divided by 3, 5. Tapos may natira ng dalawa. Paano mo i-divide sa tatlo ang dalawa? Huwag mo na i-divide. Gawin mo na lang, isa na lang yan. So, 1 plus 5 is 6. Plus 100, 106 members ng congressman dapat boboto para may iakyat sa Senado ang impeachment laban kay Sara. Pero tandaan nyo, tandaan ninyo, Marshal Silerio, tandaan ninyo, takot bumuto ang congressman ng mga taga Visayas at taga Mindanao. Pero sa tingin ko, baka congressman sa Luzon, takot din. Ay nako. May istorbo sa akin eh. So anyway, yan po ang ating theory. So, sabi ba, akyat na. Pag umakyat, dadaan ngayon sa tinatawag na paglilitis. So, pero bago na mag-akyat lilitis, siyempre maghihiring sila sa committee. Kagaya ng ginawa kay BBM, sinortcut nila, pero ito kay Sara, hindi nila isi-shortcut yun. Kasi gusto nila i-presenta yung ebidensya. I-presenta lang ebidensya, pag-usapan, anong ebidensya sa mga Merigles Piatos, anong ebidensya doon sa kuno nag-hire, nag-press ko siya na nag-hire siya ng killer, ipapatay ko na si Marcos. Tapos, ipalabas din nila yung namigay ng envelope na may lamang pera si Sara sa mga opisyal ng Department of Education. Ano pa? Hindi na kasi pwede tanggapin na kaso yung mga pangyayari na hindi pa sa vice presidente. So, ibig sabihin, yung akusasyon ni Trillanes na confidential fund niya nung siya ay mayor sa Davao ay hindi kasama. Kasi mayor pa lang siya sa Davao noon. Next is, yung sinasabi na deposito ko na sa mga bangko ay hindi pa vice mayor, hindi pa vice president si Sara, so hindi kasama yun. So anong matitira? Ito lamang ang confidential fund na dilustay ko noon ni Sara at ang katwiran at ang depensa, ang pruweba nila na nilustay ni Sara ay yung mga resibo ng mga Merigles Piatos. Mamaya, pagbalikan natin, pag-usapan natin. At ang kasunod, so ano pang iba? At saka hindi daw pagpunta sa kongreso sa Quadcom o sa government committee, good government committee na ni Inday Sara. Ay, bakit kailangan pumunta dyan? Ano naman siya? Anong tawag yan? Vice President Independent Body siya. Hindi siya obligado. Ito si Ivy Balen, hindi ko alam kung babae ka o lalaki ka, pero ang pangalan mo po ay hindi totoo. So sabi niya, paghilom diha ka utot. Kung ayaw mo sa isang magnanakaw na Marcos, tapos kakampi ka rin sa magnanakaw, ay walang kwenta ka pala. So ngayon, ang gagawin ko sa Ivy Balen, kasi hindi man maganda ang ato mo eh. Utot, tinawag mo akong utot. So ano, tama ba itong sabi mo? Sige, pagbigyan mo na kita.
magiging maayos ka naman mag-argumento, Bibelina. Although kahit kung gusto mong palitan mo pangalan mo, ilagay mo ang totoo mong pangalan. Crisostomo Mariano. O tama ka, 106. Rolando Catedrilla watching here in Melbourne, Australia. So ngayon, babalik tayo ngayon sa akusasyon. So yan ang mga akusasyon. Pangatlo yung envelope. So una, ngayon kung gano'n, titignan natin. Sapat bang akusasyon na yan? Sagot, hindi po sapat. Una, tackle natin yung Merigis Piatos, confidential fund. Kung ako, abogado ni Sara Duterte, hindi na ako magdidepensa sa mga ipresenta ninyong Merigis Piatos. Bakit? Kayo na umaakusa, kayo ang may obligasyon magpatunay na dahil lamang nagresibo ng Merigis Piatos ay napunta sa bulsa ni Sara. Wala kayong katibayan. Tapos, idudugtong nila yung Madriaga. Binasa mo bang affidavit ni Madriaga? Ay, nakakahiya. Mas maganda pang gawa ng grade 1 doon. Ano ba yan, Attorney Palad? Napakabubo naman ng abogado. Ayusin mo naman kung gumawa ka. Mismong salita niya, nagkukontra-kontra. Hindi tatanggapin sa kahit yung sa pamakuan, hindi tatanggapin yung affidavit ni Madriaga. So mas matutumba. Next, bakit ko nasabi na hindi pwedeng mapatunayan na nagnakaw si Sara dahil lamang sa Merigis Piatos na mga resibo? Sapagkat po, ang confidential fund ay confidential, secret. So hindi mo pwede sabihin kung sino ang tumanggap na totoong pera. Ngayon, kung ikaw makusa, hala, magpakita ka na kayong ebidensya nyo. Wala. Di wala. Sunod, ang pag-usapan natin yung nag-express ko si Sara, sabi niya, nag-hire na siya ng isang hired gun killer na kung patayin siya ay ipapatay siya ni Marcos, ni Lisa at saka ni Tamba, ay ipapatay niya rin si Marcos, Lisa at si Tamba. Grave threat ba yun? Napakabubo naman ni Leila de Lima para tawagin niya grave threat. Napakabubo mo, Attorney Ligutan. Attorney Dino de Leon. Attorney, sino ba yan? Si Barry. Barry Guevara ba? Gutierrez. Oh, napakabubo mo naman. Professors pa kayo ng mga UP. Ay, Attorney Ligutan. Ano na lang nangyari sa UP? Mga professor, mga bobo. Ay, nako. Wala pong grave threat doon. Ang grave threat po kasi ganito. Parang hold up yan. Give me your money or I will kill you. Pero pang hold up, pure money. Pero pag ang ginagawa pang blackmail ay, halimbawa, i-appoint mo ako bilang konsyal. Kung hindi, papatayin kita. Yan ang grave threat. Ang hindi naman grave threat, ganito, na may kondisyon. Hindi lahat po na kondisyon ay grave threat. Sabi niya ganito, pag ikaw ay pumunta sa bahay ko, papatayin kita. Hindi po grave threat yan. Pangatlo, wala pong krimen na nakalagay sa revised penal code at saka iba pang penal laws natin o batas sa krimen na nagpaparusa sa kung sino man magpaplano papatay. Kahit aminin ko nagplano ako papatay kay BBM. Hindi ako mapipreso. Kasi walang krimen na ganun. Alam nyo na, hindi mo pwede maparusahan ng tao kung walang krimen na nagpaparusa. Sabi nga niya sa Latin nullium crimen nullio pena sine lege. Sabi niya sa English, it is not a crime if there is no law that punishes it. Okay? Ganun lang po. Kaya natatawa ako sa mga tao na magsasabi na grave threat yun. Mga abogado pa naman sila. Lord, forgive them. They are idiots. They allow themselves to be moronic. Kaya sabi ni Congressman Erese, yung mga taga-Dilaw, kasamahan niya, they are willing to sacrifice truth only para mapigilan ng si Sara na tumakbo sa 2028. Ganun lang ho kasimple yan.
So ano pag-akusasyon nila? Yung envelope na pinamigay, may video recording si Sara na tumawag si Lisa Marcos, ipabigay yung envelope sa mga opisyal ng DepEd. Ibig sabihin, walang bad faith si Sara sa pagbigay ng envelope. Aminin niya 'yan. Sabi niya pinabigay ni Lisa, ito yung video ni Lisa, nag-utos. So puwedeng kasuhan din ng bribery si Lisa Marcos. Siya ang kakasuhan. So nakita niyo ng lahat at hindi rin tatalab yung tinatawag na hindi pagdalo sa patawag ng Kongreso. Kasi ang Vice President ay may sarili siyang kapangyarihan. Actually, kung i-compare mo, mas primus inter pares siya kumpara mo sa House of Representatives. Pag sinabi primus inter pares, the prime of all the co-equals. The head of the co-equals. Pero sa lahat equal, kung isama mo si Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos ang primus inter pares. Ang kasama niya pares diyan, Supreme Court Justices and Chief Justice. Tapos, Ombudsman. Lahat ng commissioners and chairman ng mga commission. Yun lang. So, kaya ganon ang mangyari, sigurado na ang halata na talaga inamin pa ni Congressman Eresi ng mga dilaw. Walang ibang agenda. Sila ni kasama si Cielo Magno, professor, kasama si Heidi Yorak. Heidi Mendoza pala. Lahat-lahat kayo. Isama mo din si Maring Winnie. Lahat-lahat kayo ay nagkukot sa bahan para lamang hindi makatakbo si Sara sa 2028. That's it. Ganun lang simple. So ngayon, nasa inyo yan kung tama kayo, nakikinig kayo sa akin. Ha? Okay, babasan lang ako, Roland Guerrero. Tama po, bribery po sa lahat ang kulong, walang matira. Tapos si Virginia Malonzo, maraming salamat po. Ay Bibelin, sa lugar namin sa Monga del Norte, may proyekto si Leni sa amin noon pang busy siya. Hindi naman yan issue ang kay Leni, di ba? Hanggang ngayon si Sara mo wala, panay. Galit ka lang kay Sara eh. Anyway, kukunti ka lang naman eh. Saan ka ba? Sa Zamboanga del Norte? Inday, paghilom dihay. Tapos Rolando Catedrilla watching from Melbourne. Yan si Crisostomo Mariano. Tapos si Ivy Balin ulit. Sige, di bale. Hanggang dyan lang po at maraming salamat sa inyong lahat. At kung may meron kayo, pag-ibigyan mo naman ako. Pag meron kayo, sa GX ko. Huwag niyo pilitin kung wala kayo. Okay, ito ha. Okay. Maraming salamat po sa lahat. Paki-like po lahat, paki-like at paki-share at paki-invite naman ng iba para dumami sa atin ang komunidad ng katotohanan at tamang komentaryo.